Hello everyone! So ngayon magluluto tayo ng ginisang ampalaya. So ayan, hiniwa-hiwa ko na yan at yan nga binabad ko sa tubig na may asin. So ganyan naman tayo kapag nagluluto ng ampalaya. Binababad muna natin sa tubig na may asin para medyo mabawasan yung ano niya, yung pait. At syempre ito yung ating mga sangkap. Yan. Yan yung lalagyan natin. Lalagyan natin ng pampalasa. At yun nga, lalagyan ko yan ng manok. Manok yung isasahog ko kasi mahal ngayon yung baboy. Kaya manok na lang muna lagay natin. Okay, pwede naman yan. So, depende yan sa inyo kung gusto nyo ng baboy pa rin. So, nasa inyo yan. Pero sa akin, sa ngayon, chicken muna kasi mas, medyo mura yung chicken ngayon. So, ito, ginisa ko na nga yung mga sangkaps. Yan. Sabay-sabay ko ng ginisa. At syempre, lalagyan na rin natin yung manok. Yan. Ginigisa ko muna yan dyan sa mga sangkap para malasa yung ating manok. Kasi lalo yung lalagay natin na gulay is lang ampalaya. Madali lang maluto yan. Kaya dapat lalagay natin yung ampalaya kapag luto na yung ating sahog. Lalo kung ang sahog natin, ganyan karne. Kailangan muna natin palutuin yan. So yan, ganyan ako kapag nagluluto ng gulay na may sahog na karne. Inuuna ko munang lutuin yung karne sa mga sangkap para talaga namang malasa yung ating sahog. At ito nga, nilagay ko na rin yung pampalasa yan para mas lalong maging malasa ang ating sahog na karne. So yan. At saka syempre yung sangkap, mag-absorb muna siya ng mabuti sa ating sahog na karne para yung gulay mamaya paglagay natin. So madali na lang maluto yung gulay na yun at malasa na yung ating sahog. So, eto na nga, siguro naman luto na yan. Yan, lutong-luto na yan sa ating mga sangkap. At talaga naman siguradong nanuot na yung lasa ng ating nilagay dyan na pampalasa. At syempre yung mga sangkap. So, ang bango na ganyan pa lang, pwede nang iulam, diba? Syempre, lalagyan na rin natin yung gulay. So, yan. Ito naman gulay na to, konting lang nito, luto na yan. Kaya, yan, panghuli na natin yan nilagay. Kasi konting halo-halo mo lang yan. At syempre, nilagyan ko rin yan ng lalagyan din natin yan ng konti lang na tubig para naman mas lalong maluto yung ating karne at syempre, yun din ating gulay. Kasi kung ganyan lang, kumbaga hindi naman siya masyadong maluluto, ganyan. Kaya lagyan natin yan ng konting tubig. So, yan nga, ganyan, na halo-halo, nalagyan ko na rin yan ng konting tubig. So, yan, kumukulo na siya. Konting kulo lang yan, luto na yan. Ito talaga ang ulam na simple lang siya, pero talaga namang masustansya. So, ito na nga at luto na ang ating gulay. Yan. Yan ang simpleng gulay, pero talagang may sustansya tayong makukuha. At syempre, masarap. So, ito ang aking ginisang ampalaya with chicken. At syempre, hindi pwedeng mawala ang siling labuyo. Kasi yan talaga ang nakakapasarap lalo sa ating kain. Pero depende yan sa inyo kung nagsisili kayo. Ako kasi, dahil nga Bicolana ako, hindi pwedeng mawala ang sili sa akin kapag kumakain ako. So, yan. Pero kung hindi naman kayo kumakain ng sili, okay lang yan. Ganyan lang naluto. So, yun lang. Shinare ko lang sa inyo ang aking ulam for today. So, ayan. Ginisang ampalaya with chicken. My own version of cooking.